Noon pa man, naniniwala na si Queenie na hindi totoo ang kasabihan na hindi umiiyak ang tunay na lalaki. Kalokohan para sa kanyang ganoong paglilimita sa naturalista ng tao. Hanga pa nga siya sa mga lalaking may sapat na kumpiyansa sa sarili para magpakita ng tunay na niloloob. Marunong umamin ng kahinaan, marunong masaktan. Pero sa kahulihan, ay may mapanghahawakan pa rin ang sitwasyon. Ngayong kilalang kilala na niya si Joel, isa itong lalaking mahirap iwasang ibigin. Kaya nga siguro hiyang-hiya siya sa nagisna nilang ayos nilang dalawa pagkagising. Kinabahan siya na baka mahalata siya ng binata. Kaya rin nagmamadali siyang tumakas. Baka rin mabasa ni Don Jose sa kanyang anyo ang katotohanan. Kailangan niya ng kaunting panahon at espasyo para pakalmahin ang kanyang sarili. Para pag-aralan kung paano niya maitatago ang nadarama niyang ito. Ang pinakakonsolasyon niya ay magkaibigan na sila ni Joel. Hindi na ito galit sa kanya. Wala nang mga pagdududa. Natutuwa siyang naresolba na ang mga pinaghihirap nito ng loob. Ganoon din ang parte ni Don Jose. Ngayon magiging panatag na ang dalawang lalaking mahalaga sa kanya. Magiging masaya na siya. Sana naman, naisip ni Queenie. Ngayon magkasundo na ang mag-amay manatili sa Pilipinas si Joel. Makasama niya lang ito sa trabaho ay masaya na siya. Nasa Katipunan na ang dalaga, sa Quezon City. Nang maramdaman niya ang pagkalam ng sikmura niya. Saka lang niya naalala na hindi pa pala siya nag-aalmusan. Napilitan siyang tumigil sa nadaanang McDonald's. Pero hindi naman niya halos nalasahan ang kanyang kinain. Talagang panglamantiyan lamang. Masyado pa siyang excited. Wala sa kinakain niya ang kanyang atensyon. Pagkakain ay dumiretso na siya sa kanyang inuupahang townhouse. Papaibis na siya. Para magbukas ng gate nang matamaan niya ang kulay asul na crown na tumigil sa likuran ng kotse niya. Joel? Bulalas ng dalaga habang nakamulagan. Mabilis na umibis ang binata. Akin na ang susi ng gate. Nakangiting sabi nito nang makalapit sa kanya. Ako na ang magbubukas. Parang namamalikmatang inabot na nga niya rito ang hawak-hawak ng susi. Nang mabuksan ang gate, ay sininyasan siya itong ipasok na ang kotse niya. Sumunod pa rin si Queenie. Pagkatapos, ipinasok naman ni Joed sa garahe ang crown, bago nito muling isinara ang gate. Anong ginagawa mo rito? Tanong ni Queenie. Nakatayo siya sa tabi ng kanyang kotse. Nakakunot ang noo. Hindi niya maintindihan ang mga pangyayari. Parang nabablangko ang isip niya. Buksan mo na ang bahay. Sagot ng binatang nakangiti pa rin. Tumalima siya. Si Papa. Tanong niya habang nagbubukas ng pinto. Mamayang hapon ko pa siya pinagbabiyahe pa uwi. Para hindi masyadong mapagod. Sagot nito. Sabi ko, mag-relax na muna siya roon. Kung gusto nga niya kako mag-overnight na rin siya roon at nang makapag-golf sa country club. Eh bakit mo iniwan? Sumbat ni Queenie pagkapasok nila ng bahay. Hindi ba mag-uusap pa nga kayo? Nakatayo na sila sa salas. Nagkakaintindihan na kami, sabi ni Joel. Habang isinisara ang front door. We've embraced each other. Pinatawad na namin ang isa't isa. At mga sarili namin sa lahat-lahat. Nasabi na namin sa isa't isa how much we love each other. Oo nga, nag-reconcile na kayo. Katwiran ng dalaga. Pero sapat na ba yun? Paano na yung mga issues na kailangan pa ninyong himayin? Mabuti na yung walang maiwang na hindi pagkakaunawaan. Ang mahalaga ay totally open na kami ngayon sa isa't isa. Sagot ni Joel. Everything else, we can talk about for the rest of our lives. Nangako kaming lagi nang magiging bukas ang communication lines namin sa isa't isa. Eh bakit hindi na ninyo ituloy-tuloy?
Pagtataka ni Queenie. Naroon na rin lamang kayo't magkasama. Sayang naman ang pagkakataon. Muling sumilay ang misteryosong ngiti sa mga labi ng binata. May iba kasi kaming pinag-uusapan ng napakahalaga rin. Paliwanag nito. At hindi pwedeng maipagpapaliban. In fact, right afterwards, nagkaisa kami sa aming konklusyon. I believe that's proof enough na magkasundo na kami talaga. Napabuntong hininga si Queenie. Okay, sabi niya. Hindi na ako mag-uusisa. Private na sa pagitan ninyong mag-ama kung ano man ang pinag-usapan ninyo. Pero bakit mo pa ako sinundan? If you're trying to do the same thing I did last night, hindi naman kailangan. Safe na safe ang pag-uwi ko dahil umagang-umaga ngayon at wala akong pinoproblema. Ako meron, sagot ni Joanne. May malaki akong problema dahil may hindi ako nasabi sa iyo. At iyon ang napagkasunduan namin ni Papa na mahalagang bagay na hindi na pwedeng ipagpaliban pa. Kumunot naman ang noo ni Queenie. What about? Ano niya? About us. Seryoso ang pahayag ni Joanne. The two of us. Ha? Namilog ang mga matang sambit ng dalaga. Hindi malaman ni Queenie kung biglang nanlamig o nag-init ang kanyang buong katawan. Basta't parang biglang gumewang ang kanyang mundo. Nataranta siya. Nahalata nga yata siya ni Joanne. Bistado na yata nito ang kanyang nadarama. Anong gagawin niya? Nakatayo pa man din ito sa harap niya. Malapit na malapit. Nakatitig sa kanya ang mga mata. Nag-iwas ng tingin ang dalaga. Yumuko. Nagpatuloy lang si Joanne. Mas malambing na ang boses. I think I fell in love with you the moment I first saw you. Pahayag pa nito. Mabilis na nagtaas ulit ng paningin si Queenie. Hindi makapaniwala sa kanyang narinig. Totoo. Tango ni Joanne. Alam ko. Posibleng physical attraction lang pala iyon at that time. Pagkatapos, humanga ako sa personality mo. Sa tapang ipinakita mo sa pagharap sa rudeness ko. And then, humanga pa ako ng husto sa talent mo. Sa iyong mga disenyong jewelry. Mababaw nga siguro iyon. Pero doon ako nagsimula. And then last night, I got to know you better. Dagdag nito. Hindi na ako nagtaka sa mga na-discover ko pa. Kung gaano kalawak ang pag-unawa mo. Kung gaano kalalim ang depth ng pagkatao mo. Mas maganda ka pala deep inside kaysa sa nakikita sa panlabas na attractiveness mo. I'm hopelessly cold, Queenie. Hindi ko na kayang hindi i-express ang feelings ko. Siguradong sigurado ako. I've never been so sure in my life. Hindi na lang I think. Now I know I love you. I'm deeply in love with you. Hindi na nagawang bawiin ni Queenie ang kanyang paningin. Para na itong napako sa mukha ni Joanne. Para na rin siyang natulala. Hindi pa rin pala tapos ang binata. Sa dami ng isiniwalat ko sa iyo ng magdamag, ito pa ang hindi ko nasabi. Nakangiti nang nagpapatuloy ito. Kaya hindi talaga pwedeng hindi kita habulin para masabi ko sa iyo ito. I know that everything happened too fast. The other night lang tayo nagkaharap. Nakakalula. Napaka-unexpected. But it's reality. It's the truth. I'm just being totally honest with you. Hindi makakibo si Queenie. Ganoon pala iyon. Kumakabog ang kanyang dibdib. Nangangatal ang kanyang kalamnan. At parang nag-urong ang kanyang dila. May hindi pa rin ako nagawa. Dagdag pa ni Joanne. Na kailangang gawin ko na ngayon. Lalong nataranta si Queenie. Nang makitang papalapit pa sa kanya si Joanne.
Pero hanggang sa itinaas nito sa pamamagitan ng hintuturo ang kanyang baba, wala siyang nagawang pagtutol. I'm going to kiss you. Pabulong na pahayag ng binata. Parang binibigyan siya ng pagkakataong tumanggi. Pero paano siya tatanggi? Lalo pat kitang-kita na yung pagbaha ng masidhing emosyon sa mga mata nito. At hindi na rin niya kayang pigilin pa ang pagbakas ng sarili niyang damdamin sa kanyang mukha. Ang paghulagpos ng kanyang pananabing. Pumikit na lamang si Queenie. Nagpaubaya. Naramdaman niyang masuyong pagdantay ng mga labi ni Joed sa mga labi niya. Doon pa lang, para na siyang matutunaw. Bumigay ang kanyang mga tuhod. Napasandal siya ng ganap sa dibdib ng binata. Paglapat ng dalawa niyang palad sa matipunong dibdib na iyon, hindi na niya napigil ang kanyang sarili. Kusa nang umakyat ang kanyang mga kamay. Yumakap sa leeg ni Joed. Binitiwan na nito ang kanyang mukha. Sa halip ay yumakap din sa kanyang dalawang bisig ng binata. Kinabig pa siya ng mas malapitan. Ang banayad na dampi ng labi sa labi ay nagtuloy sa maalab na mga halik. Noon pa lang nahagkan si Queenie. At noon pa lang din siya unang nahalikan. Pero kusang natutunan ng kanyang mga labi kung paanong tumugon sa init ng mga halik ni Joed. Tulad din kung paano natural na lamang sumunod ang kanyang buong katawan sa napakasensyual na paggalaw ng katawan nito. Hindi nagdagal. At kapwa na nila naramdamang nasa bingit na sila ng panganib. Gahibla na lamang mula sa tinatawag na point of no return. Kung saan wala nang makakagsagka sa pagbibigay nila ng kaganapan sa kanilang mga sarili. Si Joed ang kumalas sa kanilang halik para magpreno ng saglit. Pero hindi man lang lumuwag ng kahit kaunti ang pagkakayakap ng mga bisig nito sa kanya. You make me feel old to human. Bulong nitong nakatitig sa kanyang mga mata. Pero gusto ko rin maging isang gentleman para sa iyo. So you have to answer me right now. Will you marry me? Tumango si Queenie. Namumungay pa ang mga mata. Bulong na lamang ang kayang mamutawi sa kanyang mga labi. Yes, of course. Sagot niya. Tell me you love me. Hiling ni Joed. I love you. Masunuring bulong niya. I love you so much. And I love you with my entire being. Sagot ni Joed bago muling inangkin ang kanyang mga labi. Nang sinimulang alisin ng mga kamay nito ang kanyang kasuotan, nakisabay na rin si Queenie. Maya-maya lang ay nahubdan na nila ng lubusan ang isa't isa. Pinakamalapit ang malapad na sofa kaya doon sila nauwi. I can't wait anymore. Amin ni Joed. I'm ready. Sagot ni Queenie. Napatunayan ng nananaliksik nitong mga kamay na nagsasabi siya ng totoo. Queenie. Mariing ungol nito habang sinisimulang pag-isahin ang kanilang mga katawan. Napadiin ng gusto ang mga kuko niya sa likod nito nang maramdaman niya ang kanilang pagsasani. Yes, padaing na tugon niya. Karugtong niyon, ng pagsang-ayong ipinahiwatig ng kanyang buong pagkatao. Sa ganap na pagtanggap sa bagong katipan, tangay-tangay na sila ng isang kapangyarihang hindi na nila kayang kontrolin. Pero pinagsalikop ni Joed ang magkabila nilang mga palad sa kanyang ulunan at mahigpit silang nakakapit sa isa't isa. Habang sabay-sabay sinasakyan ang rumagarasang mga alo ng kanilang kalikasan, hindi kayang ilarawan ni Queenie ang kanyang nadamang mga sensasyon, lalo't pa ang kinahihinat na niyang kaganapan. Basta't isinuko na lamang niya ng buong buo ang kanyang sarili, body and mind, heart and soul. I love you. Pahayag na naman ni Joed nang magmulat sila sa kanilang mga mata.
kapwang hapong-hapo. I love you. Nanghihina pero nakangiting sagot niya. I meant it when I asked you to marry me, sabi ng binata. And I like it to be as soon as possible. I want to be with you. Like this. From now until forever. I want that too. Pagsang-ayon niya. Isasama na natin si Papa sa family mo, sa Baguio. Sabi ni Joed. Mamamanhika na tayo. Okay. Tango pa rin niya. Natawa ng marahan ang binata. Napaka-submissive mo naman ngayon. Pansin ito. Payag ka lang ng payag. Wala naman akong tutol sa lahat ng mga sinasabi mo. Sagot niya. And besides, wala na yata akong lakas para sumalungat sa kahit na ano. Sumiklab ang kapiluhan sa mga mata ni Joed. Really? Sabi nito. I think I take advantage. Hindi mo naman kailangan ng lakas. Just lie back. Marami pa akong hindi nagawa. Ha? Sagot ni Queenie. Joed. Pero pababa na ang mukha ng binata. Namimili ng unang madadapuan ng mga labi. Joed. Mas malakas na sambit ng dalaga maya-maya lang. Wala na siyang lakas na tumanggi. Ayaw naman talaga niyang tumanggi. Totoo nga pala. Kay Rami pa nilang hindi man lang nasimulang gawin. Pagkalipas ng ilang araw, pumunta sina Don Jose at Joed sa bahay ni na Queenie at doon sila formal na namanhikan sa dalaga at napagkasunduan ng bawat pamilya na ikakasal sina Joed at Queenie paglipas ng isang buwan. At hindi na rin papayag si Joed na hindi sila ikakasal ni Queenie sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ng isang buwan, isang intimate na kasalan ang naganap sa bahay ni na Don Jose. Ito ay ayon sa kagustuhan ni na Joed at Queenie. Sa ngayon, masayang namumuhay sina Queenie at Joed kasama si Don Jose. Bukod sa mag-asawa, si Don Jose ang pinakamasaya sa lahat. Hindi man din niya naranasan ang buong pamilya noon. Ngayon, ipinagkaloob na sa kanya ang matagal niya ng pangarap at matagal niya nang ipinagdarasal, ang magkaroon ng buong pamilya. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Joed at Queenie. Dito, napatunayan nila na may tamang taong nakalaan sa bawat isa. Sana po may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. At sana po, muli ninyo akong samahan sa susunod ko pang kwentong ibabahagi sa inyo. Muli, maraming salamat po. God bless everyone.